Hi everyone, Sir FG here, and for today's video ay pag-aaralan po natin ang constructing probability distribution. So ano kaya ang ating pong gagawin ngayon? Ang sabi po ito sa kanyang definition, a discrete probability distribution or a probability mass function consists of the values a random variable can assume and the corresponding probabilities of the values. So meaning to say, ang nilalaman po ng discrete probability distribution ay ang result ng ginawa nating experiment doon po sa ating lesson na random variables. Para mas lalo po natin maintindihan, ay magkaroon po tayo ng ilang example. So, sabi po rito, number of tails. Suppose 3 coins are tossed. So, ganito rin po ang ating pong ginawang experiment doon po sa ating unang lesson. Ang pagkakaiba lang po, ang sabi po rito ay let y be the random variable representing the number of tails that occur. So, instead of h na ating hinanap doon sa last previous video, ay ngayon naman tails naman. So, sabi dito, find the probability of each of the values of the random variable y. So, ano po ang ating pong gagawin dito? Ang ating pong gagawin is hahanapin po natin ang sample space ng posibleng result ng experiment. So, ayan na po. Ibinigay na po sa atin yung atin pong sample space. Meron po tayong 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pag tatlong coin po ang hinagis natin, 8 pong mga combination ang lalabas. So, ang gagawin po natin dyan ay gagawin po nating table at lalagyan po natin ng number ang bawat outcome ng tail. So, ito po, mga sample space na to, ilalagay po natin dito sa possible outcome and then the values of t. Kasi yun ang atin pong assignment to identify the values or how many values of t are there in each of the possible outcomes. So, dito po, ito po siya, ito po yun, 3 t po yan. And then, so on and so forth, binibilang po hanggang sa 0 po ang kanyang t. Wala pong t lumabas dito sa HHH. Alright. So, ang next po natin gagawin is to make another, okay? To make another table na kung saan ang nakalagay na po ay ito namang 4 na mga posibleng values ng random variable y. Ang 0, ang 1, ang 2 at saka ang 3. Okay, so ito na po yung ating mga possible values. Pero tatandaan po natin na ito pong mga number na to ay galing po yan doon, galing po yan doon sa atin pong mga result ng atin pong experiment. So without further ado, ay gagawa po tayo ng table, another table po. Ito po yung table na yon na kung saan nakalagay na po dito, nawala na po yung possible outcome. Ito na po yung number of tails. So 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. At hahanapin po natin ang kanyang probability kung ilang beses po siya nangyari. So dito po sa 0, isang beses lang siya nangyari. Out of 8 na possible outcome. So 1/8. Okay? So, ang pagbibilang po yan ay 1 isang beses sa 8. 1/8. Ang 1 naman, 3/8. 3 beses Tapos 8 na possible outcome. And then, ang 2, ganun din, 3/8. And then, 3 happens only once. So, 1/8 din po yan. Makikita po natin na tama po yung atin pong probability. Py or probability ng atin pong hinahanap na random variable y, kung pag ina-add po natin ang lahat po ng mga probability na ito dito sa baba, ay ang summation or ang equal po niyan ay 1. So 1, 2, 3, 4, kasi pagpa-plus lang po natin lahat yung nasa taas, diba? Lahat ng fraction na ito pare-parehas lang naman po ang denominator. So, ipagpa-plus lang po natin sa taas. So, 1, 1, 2, 3. So, 4, 4 plus 3, 7. 7 plus 1 is 8. 8/8 is equal to 1. So, tama po tayo. So, in the end, meron po tayong ganitong mukha ng atin pong probability distribution or the probability mass functions of discrete random variable y, na kung saan ito po ang number ng tails. Alright. So, ngayon naman ay gagawa naman po tayo ng atin pong assignment. Okay? Assignment po natin to be accomplished ng akin pong mga estudyante
na medyo nahirapan po sa lesson na ito, ipakita nyo lang, okay, ipakita nyo lang ang paggawa ninyo ng construct the probability distribution for the random variables described in the situation. Let T, okay, be the be a random variable giving the number of heads in the 3 toes of a coin. List the elements of the sample space S for the 3 toes of the coin and assign a value to each sample point. So ngayon naman ay baliktad naman po yung atin pong ginawa doon po sa ating lesson sa video na random variables. Yun na mismo ang gawa natin ng probability distribution. So halos parehas lang din po, ang nagbago lang po ay ang H. Kaya ipakita nyo lang po sa inyong papel at ipasa po sa akin para mabibigyan ko ng marka. So thank you for watching. If you learned something, please have a comment down below and like our video or subscribe and follow for more videos. Thank you very much.